Naisip mo na ba talaga kung ano ang nasa likod ng matigas na maskara ng isang narcissist? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng kanilang malayabang na kumpiyansa at ng kanilang ilusyon ng kapangyarihan ay nagtatago ang isang karagatan ng sakit, takot, at kawalan ng katiyakan? Karamihan sa atin, ang nakikita lang ay ang kanilang pagiging makasarili at kalupitan. Pero ang totoo, mas komplikado ito kaysa sa inaakala natin. Ngayon, sisilipin natin ang likod ng entablado at ibubunyag ang 20 pinakamasakit na bahagi, ang 20 Achilles heels na pilit na itinatago ng bawat narcissist mula sa mundo at higit sa lahat, mula sa sarili niya. Malalaman mo kung ano talaga ang nagdudulot sa kanila ng labis na paghihirap at kung bakit napakainit at minsan ay sobra ang kanilang reaksyon sa mga simpleng bagay. Ang kaalamang ito ay hindi lang posibleng magbigay sa iyo ng kaunting shock, kundi magbibigay din ito ng matibay na kasangkapan para maunawaan mo ang kanilang ugali at maprotektahan ang sarili mong mga limitasyon. Kaya, umupo ka ng komportable. Simulan na natin ang paglulusong sa pinakamadilim na sulok ng kaluluwa ng isang narcissist. Pero bago tayo magsimulang maglista ng mga pain points na ito, huminto muna tayo saglit at alamin kung sino ba talaga ang kinakaharap natin. Sino ba talaga ang isang narcissist? Sa konteksto natin, hindi lang ito simpleng taong nagmamahal sa sarili. Ito ay isang individual na may matinding panloob na sugat o trauma. Isipin mo ang isang gusali na may napakaganda at maringgal na harapan o fasad. Pero sa loob ng gusali, wala. Puro kawalan at pagkawasak. Ginugugol ng narcissist ang buong buhay niya sa pagpapanatili ng fasad na iyon, ang kanyang false self, ang maladyos na imahe na ipinapakita niya sa lahat. Ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang totoong ako na maliit, takot, at mahina, ay nakabaon ng napakalalim kaya pati siya natatakot tingnan ito. Lahat ng enerhiya niya ay nauubos para makakuha ng kumpirmasyon ng kanyang kadakilaan mula sa labas, na tinatawag nating narcissistic supply. Kung wala ang supply na ito, ang paghanga, atensyon, o takot ng ibang tao, nagsisimulang bumitak ang kanyang fasad at lumalabas ang mismong kawalan. Kaya naman, kapag sinaktan mo ang fasad na ito, hindi lang simpleng pagtatampo ang mararamdaman niya, kundi matinding takot, isang krisis sa kanyang pag-iral. Ang pag-unawa sa mekanismong ito ang susi sa lahat ng pag-uusapan natin mamaya. Kung gayon, ang una at marahil ang pinakamatinding parusa para sa isang narcissist ay ang pag-ignora. Sa isang ordinaryong tao, masakit mapagkaitan ng pansin. Pero para sa narcissist, ito ay parang kamatayan. Naalala niyo ba noong pinag-usapan natin ang tungkol sa kanyang maskara at sa supply, resource? Ang atensyon ng ibang tao, ang semento na nagdudugtong sa kanyang grandiosong imahe. Kapag inignora mo siya, hindi mo lang siya binabawian ng pansin. Ang totoo, sinasabi mo sa kanya, wala kang saysay. Inaagawan mo siya ng mismong hininga. Isipin mo ang isang aktor na umakyat sa entablado para gumanap sa kanyang pinakamahusay na papel, pero ang mga manonood ay tumayo at umalis ng tahimik. Hindi lang ito nagdudulot ng galit sa narcissist, kundi narcissistic rage. Maaari kanyang habulin, susubukan niyang magdulot ng kahit anong reaksyon, kahit negatibo pa, dahil mas mabuti ang masamang atensyon kaysa sa wala. Gagawin niya ang lahat para lang mapansin ka ulit at bumalik sa iyong radar. Ang ganap na pagwawalang bahala mula sa iyo ay ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kanya dahil tinatamaan nito ang mismong pundasyon ng kanyang marupok na pagkatao. Pinatutunayan ang kanyang matinding takot. Ang takot na maging wala. Ang susunod na kahinaan na halos nagdudulot ng matinding sakit sa isang narcissist ay ang kritisismo.
anumang uri, kahit pa ang pinakakonstruktibo, at sinabi pa man ng may pinakamabuting hangarin. Sa kanyang isip, siya ay perpekto, siya ang mismong kasakdalan. Anumang puna o pahiwatig na nagkamali siya o may ginawang hindi tama, ay hindi niya tinatanggap bilang feedback. Sa halip, ito'y itinuturing niyang ganap na pagpapawalang halaga sa buong pagkatao niya. Ito ay direktang pagtama sa kanyang grandiose facade. Hindi niya naririnig ang inyong sinasabi. Siguro, mas maganda kung ganito ang ginawa. Ang naririnig niya ay, wala kang kwenta, isa kang talunan, at mali ka sa lahat ng bagay. Ang utak niya ay hindi kayang ihiwalay ang pagtatasa sa kanyang ginawa mula sa pagtatasa sa kanyang pagkatao. Bilang sagot, hinding-hindi ka makakatanggap ng pasasalamat o pag-iisip. Makukuha mo ay alinman sa matinding galit at atake, kung saan sisisihin ka niya sa lahat ng kasalanan, o malamig na paghamak at pagpapawalang halaga sa iyo mismo. Igigiit niya na kinikritika mo siya dahil sa inggit, katangahan o mali siya. Para sa kanya, ang umamin na nagkamali siya ay katumbas ng pag-amin na wala siyang halaga. At iyan ay hindi matitiis ng kanyang ego. Pumunta na tayo ngayon sa isa sa pinakamatinding bangungot ng isang narcissist, ang pagpapahiya sa harap ng publiko. Kung ang simpleng pagpuna ng harapan lang ay parang masakit na saksak, ang ma-expose o mapahiya sa harap ng maraming tao ay parang pagsabog ng nuklear sa kaniyang self-esteem. Ang publiko ang pinagkukunan niya ng enerhiya. Sila ang mga salamin kung saan niya tinitingnan at nakikita ang kaniyang kadakilaan. Kapag sa mga salaming iyon, sa halip na paghanga ang makita, kundi panunuya, panghahamak o awa, guguho ang kaniyang mundo. Ang mapahiya, pagtawanan, o maipakita ang kaniyang kawalang kakayahan sa harap ng madla, ito ay nangangahulugang winawasak ang mismong maskara na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng buong buhay niya. Ang magiging reaksyon niya rito ay kakilakilabot. Hindi kailanman patatawarin ng narcissist ang sinumang naging sanhi, sa tingin niya, ng kaniyang kahihiyan. Maghihiganti siya. Masyadong maparaan, malamig, at walang awa. Sisikapin niyang sirain ang reputasyon ng kaniyang kagalit, magpapakalat ng tsismis, gagawin ang lahat para maibalik ang pakiramdam ng kontrol at pagiging superior. Ang matinding takot na ito sa pagpapahiya sa publiko, ang dahilan kung bakit lubos siyang nag-iingat sa impormasyon tungkol sa kaniya, at lumilikha siya ng aura ng pagiging hindi nagkakamali o perpekto. Ang ikaapat na bagay na talagang nagpapakulo sa dugo ng isang narcissist ay ang pagkawala ng kontrol. Ang narcissist ay isang master controller o isang eksperto sa pagkontrol. Kinakailangan niyang kontrolin ang lahat at lahat ng tao sa paligid niya. Kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya, ang kanilang mga kilos, ang kanilang damdamin, at maging ang takbo ng mga pangyayari. Ang ganitong klase ng total control ang nagbibigay sa kanya ng ilusyon ng kaligtasan at kapangyarihan. Naniniwala siya na kung siya ang nagdidikta sa lahat, walang masamang mangyayari sa kanya, hindi siya mabubuking at hindi siya iiwan. Ngunit kapag hindi nasunod ang kanyang plano, kapag iba ang ginawa ng mga tao kumpara sa inaasahan niya, o kapag lumabas sa kanyang impluwensya ang mga pangyayari, bigla siyang nagpapanik. Ang panik na ito ay mabilis na napapalitan ng matinding galit. Sisimulan niyang sisihin ang lahat ng tao sa paligid niya, magpapasimula ng iskandalo, at susubukang bawiin ang kontrol sa pamamagitan ng puwersa o manipulasyon. Ang malayang kilos ng partner, ang sariling opinyon ng anak, o ang hindi inaasahang problema sa trabaho, lahat ng ito ay hindi lang simpleng sitwasyon sa buhay para sa kanya, kundi isa itong direktang banta sa kanyang katatagan. Hindi niya matanggap ang katotohanan na hindi umiikot ang mundo sa kanya
at hindi niya kayang diktahan ang buong universo sa kanyang mga patakaran. Para sa kanya, ang pagkawala ng kontrol ay pagharap sa realidad, at ang realidad ang pinakamatinding kalaban ng isang narcissist. Ang ikalima sa mga bagay na nagpapatrigger sa isang narcissist at nagdudulot sa kanya ng matinding hapdi at kirot ay ang tagumpay ng ibang tao, lalo na ang tagumpay ng mga taong malapit sa kanya, yung mga kinokonsidera niyang matinding karibal. Nabubuhay ang narcissist sa mundo ng patuloy na paghahambing. Hindi sapat sa kanya ang maging okay lang, kailangan siya ang pinakamagaling. Kaya naman, kapag may ibang na-promote, nakabili ng bagong kotse, nagbakasyon ng bongga, o kaya ay masayang-masaya lang sa relasyon nila, itinuturing ito ng narcissist na personal na kabiguan. Sa isip niya, limitado lang ang success sa mundo, at kung may kumuha na ng malaking bahagi, nangangahulugan na mas kokonti na lang ang matitira para sa kanya. Nagdudulot ito sa kanya hindi lang ng inis, kundi matindi at nakakalasong inggit. Sisikapin niyang i-devalue ang mga nagawa ng ibang tao. Swerte lang yan, hindi naman totoo yan, o kaya ay, sa totoo lang, hindi naman siya ganoon kagaling. Maaari niyang iwasan ang taong nagtagumpay, o kaya naman, susubukan niyang makipagkaibigan para makisipsip sa atensyon at kasikatan nito. Pero sa loob niya, nag-aalab ang panibugho at ang pakiramdam ng kanyang kakulangan. Ang tagumpay ng iba ay isang malinaw na paalala kung anong wala sa kanya at hindi niya ito kayang tanggapin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang takot na laging nakasunod sa isang narcissist. Ito ang takot na maging pangkaraniwan, maging average o hindi man lang kapansin-pansin. Ang buong pagkatao niya ay nakasalalay sa ideya na siya ay bukod tangi. Para sa kanya, iba siya sa lahat. Mas matalino, mas may talento, mas maganda o gwapo, mas espesyal. Ang paniniwalang ito ang pundasyon ng kanyang self-worth. Ang ideya na maaari lang siyang maging isa lang sa marami, o na ang buhay at mga nakamit niya ay hindi naman talaga ganoong kagrande, ay nagdudulot sa kanya ng matinding takot. Kaya naman, napakahilig ng mga narcissist na magyabang, magpalaki ng kanilang mga nagawa, at palibutan ang sarili ng mga simbolo ng tagumpay. Kailangan nila ng patuloy na pagpapatunay na sila ay kakaiba. Kapag hinarap sila ng realidad ng buhay, halimbawa, hindi nila nakuha ang inaasahang posisyon o hindi nag-ingay ang kanilang proyekto, nakararanas sila ng matinding krisis. Hindi nila matanggap na maaari silang maging ordinaryo sa ilang bagay. Kaya't sila ay maaaring mag-depress o, sa mas matinding puwersa, ay lilikha ng ilusyon ng kanilang kadakilaan. Minsan ay umaabot na sa punto ng kalokohan. Para sa isang narcissist, ang maging ordinaryo ay katumbas ng hindi pag-iral. Ang ikapitong kahinaan, ang mapahiya siya dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Ang mundo ng isang narcissist ay binubuo ng mga half-truth, pagbaluktot sa katotohanan, at talagang sadyang pagsisinungaling. Nagsisinungaling siya para magmukhang mas magaling, para makontrol ang iba, para iwasan ang responsibilidad, at para makabuo ng imahe na gusto niya. Ang pagsisinungaling ang pangunahing sandata niya. At ang mas malala, naniniwala talaga siya na ang kanyang kasinungalingan ay siya ng katotohanan. Pero kapag nahuli siya ng isang tao sa kanyang pagsisinungaling at nagbigay ng matibay, hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya, nagkakaroon siya ng short circuit. Ito ay direktang atake sa ilusyon ng kanyang mundo. Ang reaksyon niya ay predictable, at ito ang tinatawag na gaslighting. Hindi siya kailanman aamin. Sa halip, marahas niyang itatanggi ang napakalinaw na katotohanan. Sasabihin niya na hindi mo naintindihan, na hindi nangyari iyon, na baliw ka, o na sinusubukan mo lang siyang manipulahin. Babaliktarin niya ang sitwasyon para ikaw mismo ang magduda sa sarili mong pag-iisip.
Aatake siya, mambibintang, sisigaw. Lahat ng ito ay defense mechanism. Ang umamin sa kasinungalingan ay nangangahulugan ng pag-amin na peke ang kanyang perpektong imahe. At para sa kanya, katumbas iyon ng ganap na pagwasak ng kanyang pagkatao. Idedepensa niya ang kanyang kasinungalingan hanggang sa huli, kahit pa mukha na siyang irrational o wala na sa katinoan. Susunod, ang pagtatakda ng personal na limitasyon. Para sa isang narcissist, ang ibang tao ay hindi hiwalay na individual na may sariling kagustuhan at pangangailangan. Tinitingnan niya sila bilang extension lamang ng sarili niya. Sila ay mga function o bagay na dapat magsilbi para lang mapunan ang kanyang mga pangangailangan. Kaya, kapag nagbigay ka ng matibay na hindi sa isang narcissist, kapag nilinaw mo ang iyong mga limitasyon at tumanggi kang gawin ang gusto niya, hindi niya ito titingnan bilang karapatan mo. Sa halip, ito ay tinuturing niyang pagre-rebelde o pagkakanulo. Hindi niya maintindihan kung paanong tatanggi sa kanya ang sarili niyang kamay o paa. Ang pagkalito na ito ay mabilis na nagiging matinding galit. Gagawin niya ang lahat para sirain ang mga limitasyong ito. Gagamit siya ng pamimilit, panunuyo, pangingikil at pag-akusa sa iyo ng pagiging makasarili. Sasabihin niya, "Paano mo nagagawa sa akin ito pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo?" Kapag nakayanan mong manindigan at hindi ka nagpadala sa kanyang manipulasyon, maaari siyang magwala sa matinding galit o kaya naman magpakita ng tampo at bawian ka ng kanyang dakilang pagtingin o atensyon. Imposibleng igalang niya ang hangganan ng iba dahil sa kanyang mundo, isa lang ang nangingibabaw na kagustuhan at pangangailangan, ang sa kanya lang. Ang pangsyam na pinakamasakit at hindi matanggap ng isang narcissist ay kapag siya ang iniwanan. Lalo na kung ang partner mismo niya ang nagdesisyong makipaghiwalay. Para sa narcissist, siya dapat ang aalis. Siya ang may karapatang magpasya kung kailan matatapos ang relasyon. Ito ang paraan niya para mapanatili ang kanyang kontrol at pakiramdam ng pagiging mas nakatataas. Umaalis siya dahil may nahanap siyang mas mahusay o dahil hindi karapat-dapat ang partner niya sa kanya. Pero kapag siya ang iniwan, parang gumuho ang buong mundo niya. Ito na siguro ang pinakamatinding pagtanggi na hindi niya kayang isipin. Ito ay direktang mensahe sa kanya, hindi ka sapat. Ito ay talagang dagok sa pinakamasakit na bahagi niya, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili o ego. Hindi lang siya nakararamdam ng sakit sa damdamin, kundi ng matinding kahihiyan at galit. Hindi niya matanggap na siya, na napaka-perpekto, ay tinanggihan. Kaya naman, madalas na hinahabol at pinagpipilitan ng mga narcissist ang kanilang ex-partner. Ginagawa nila ito hindi dahil sa pagmamahal, kundi para lang maibalik ang kanilang ego. Kailangan niyang bumalik ang partner niya, at pagkatapos, siya naman ang makikipaghiwalay. Para sa huli, siya pa rin ang may kontrol. Kung hindi niya magawang bawiin ang partner, gaganti siya. Sisiraan niya ito at iitsa ng putik. Ikakalat niya sa lahat kung gaano kasama ang dating partner niya. Para sa isang uri ng narcissist, tinatawag na somatic, na ibinabase ang kanilang buong pagpapahalaga sa sarili sa panlabas na anyo, lakas ng katawan at atraksyon, may isang kalaban na hindi nila matatakasan, ang panahon. Ang pagtanda, kasabay ng pagkawala ng dating ganda o tikas, ay itinuturing nilang mabagal at masakit na kamatayan ng kanilang peking pagkatao. Ang kanilang katawan ang kanilang pangunahing puhunan at ang sentro ng lahat ng atensyon na nakukuha nila. Sila ay humahakot ng paghanga dahil sa kanilang kagandahan, pagiging sexy, o dahil sa athletic nilang pangangatawan. Kaya, kapag lumitaw na ang mga unang kulubot o ang mga unang puting buhok,
At kapag nagsimulang mawala ang firmness ng katawan, talagang nagpapanik sila. Nagiging isang matinding obsession ito. Handa silang gumastos ng napakalaking halaga para sa mga cosmetic procedure at plastic surgery. Nagpapahirap din sila sa sarili sa mga mahigpit na diet at matitinding training para lang dayain ang takbo ng kalikasan. Kapit na kapit sila sa lumilipas na kabataan dahil kung wala ang panlabas na atraksyon, pakiramdam nila ay wala na silang silbi at wala nang nagmamahal sa kanila. Hindi nila matanggap ang natural na daloy ng buhay dahil wala silang nakikitang ibang halaga sa sarili maliban sa kanilang magandang balat at anyo. Ito ay isang kalunos-lunos na sitwasyon kung saan ang buong pagkatao ng isang tao ay naging bihag ng kaniyang refleksyon sa salamin. Ikalabing-isang punto, ang pagbagsak sa pananalapi. Para sa maraming narcissist, lalo na yung tinatawag na cerebral o elitistang tipo, ang pera at estado ay hindi lang simpleng pambayad sa gastusin. Ito mismo ang direktang katumbas ng kanilang halaga bilang tao. Ang yaman ay hindi lang para maging komportable ang buhay. Ito ay patunay ng kanilang pagiging nakahihigit, katalinuhan, at pagiging matagumpay. Isa itong instrumento para kontrolin at pangunahan ang iba. Kaya naman, ang anumang uri ng pagkalugi, maling pag-i-invest, pagkabangkarote o simpleng pagbaba ng kita ay tinitingnan nila bilang isang malaking trahedya na parang katapusan na ng mundo. Hindi lang ito pagkawala ng pera. Ito ay pagkawala ng dignidad, pagkawala ng estado, at pagkawala ng bahagi ng kanilang pagkatao. Gagawin nila ang lahat para itago ang kanilang problemang pinansyal, pananatilihin ang ilusyon na sila ay mayaman at maunlad pa rin. Handa silang lumubog sa matinding utang, mapanatili lang ang kanilang magarbo at mapagmayabang na pamumuhay. Ang pag-amin na sila ay bagsak sa pera ay hindi nila magagawa. Ibig sabihin nito ay iaamin nilang sila ay isang loser o bigo. At para sa isang narcissist, wala nang mas masahol pa rito. Mas gugustuhin pa nilang sisihin ang lahat ng tao, ang gobyerno, ang kanilang mga kasosyo, o ang krisis sa ekonomiya. Pero hindi nila kailanman aaminin ang sarili nilang pagkakamali o kakulangan sa foresight. I-imagine mo na lang ang isang halaman na walang dilig. Siyempre, malalanta yan, matutuyo, at tuluyan ng mamamatay. Ganyan din ang nangyayari sa isang narcissist kapag hindi siya nakakatanggap ng paghanga. Para sa kanya, ito ang tubig at sikat ng araw niya. Ang walang tigil na atensyon, mga papuri, pambobola, at pag-aproba. Ito ang tinatawag nilang narcissistic resource. At kapag biglang naubos ang supply na yan, talagang magsisimula siyang makaranas ng matinding withdrawal. Nagiging irritable siya, balisa, nagiging matamlay, o kaya'y nagdidepress. Desperado siyang maghahanap ng bagong source ng resource. Kaya minsan, nagpapagawa siya ng gulo o nagpo-provoke ng away, makakuha lang kahit negatibong atensyon. Pwede rin siyang magpanggap na naghihirap para lang kaawaan siya. Tatawagan niya ang mga dati niyang kakilala, magpo-post ng mga provocative na larawan sa social media. Gagawin niya ang lahat para lang may pumansin sa kanya at kumpirmahin na mahalaga pa rin siya. Para sa kanya, walang kwenta at walang saysay ang buhay kung walang nagagandahan sa kanya. Parang isang vampira siya na kailangan ng enerhiya ng ibang tao para mabuhay. Kaya sobrang takot siyang mapag-isa, hindi sa pisikal na aspeto, kundi sa kawalan ng audience na hahanga at magpupuri sa kanya. Isa pa sa talagang tumatama at nakakasakit sa isang narcissist ay kapag kinukumpara siya at siya pa ang lumalabas na dehado. Tulad ng nabanggit na natin, para sa isang narcissist, kailangan siya ang pinakamahusay sa lahat ng bagay. Kapag may nagturo, direkta man o hindi, na mas matalino, mas may talento,
mas matagumpay, o mas maayos lang ang pagkakagawa ng iba sa isang bagay, talagang nag-aapoy sa galit ang narcissist. Hindi niya matanggap kahit ang pinakamaliit na pahiwatig na hindi siya ang numero uno. Halimbawa, kung pinuri ng boss niya ang isang kasamahan niya, ituturing niya itong personal na insulto. Agad siyang maghahanap ng butas sa kasamahan niya, mamimaliitin ang trabaho nito, at patutunayan na siya, ang narcissist, ang mas nakakalamang talaga. Sasabihin niya, ano bang ginawa niyan? Mas gagawin ko pa yan ng daang beses na mas mahusay. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon. Ito ay isang depensang mekanismo para mapanatili niya ang ilusyon ng kanyang sariling pagiging superior. Hindi siya marunong magsaya para sa iba dahil sa paningin niya, kapag nagtagumpay ang iba, automatikong nababawasan ang halaga ng kanyang sariling tagumpay. Para sa kanya, ang mundo ay isang walang humpay na kompetisyon at kailangan niyang manalo sa anumang paraan, kahit pa kailangan niyang tapakan o sirain ang lahat ng nasa paligid niya. Ang pang-14 na punto, na marahil ay mukhang maliit lang, pero napakasakit at napakalaking insulto para sa isang narcissist, ay kapag hindi siya siniseryoso. Itinuturing ng narcissist ang sarili niya bilang isang napakahalaga at natatanging tao. Para sa kanya, ang kanyang mga ideya ay henyo, ang kanyang mga biro ay matatalino at nakakatuwa, at ang kanyang mga kwento ay sobrang interesante. Inaasahan niya na ang lahat sa paligid niya ay pakikinggan siya ng nakatutok at bibigyan ng pinakamataas na paggalang ang bawat salita niya. Kaya naman, kapag may nagbiro sa kanya, nag-i-irony tungkol sa kanyang dakilang mga plano, o basta lang naabala at hindi nakinig habang nagmo-monolog siya, nababaliw siya sa galit. Tinitingnan niya ito bilang sukdulan na kawalang galang at matinding pagbabalewala. Wala siyang self-irony o sense of humor sa sarili, kaya hindi siya marunong tumawa sa kanyang sarili. Para sa kanya, anumang biro na tumutukoy sa kanya ay isang direktang pagtatangka upang siya ay mapahiya. Ang posibleng sagot niya ay pwedeng maging eskandalo, kung saan iaakusa kanya ng pagiging bastos, o kaya naman magtatanim siya ng galit at maghihiganti na lang sa huli. Lubos niyang kailangan na seryosohin siya dahil sa kaibuturan ng puso niya, siya mismo ay hindi naniniwala sa kanyang sariling kahalagahan at takot siyang makita ng iba na ang hari pala ay walang damit. Ang isang narsisista ay gustong-gusto na ang mga taong malapit sa kanya ay lubusang nakadepende sa kanya, emosyonal, pinansyal, at sosyal. Ang pagkaumaasa na ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at kontrol. Kaya naman, kapag ang kanyang partner, anak o kaibigan ay nagsimulang magpakita ng pagiging independyente at nagtatagumpay ng hindi siya kasama, naghahalo-halo sa narsisista ang matinding galit at takot. Para sa kanya, isa itong malaking banta. Kung magiging sarili na ang taong ito, maaari siyang umalis. Hindi na niya kailangan ang narsisista na nahangangahulugang mawawalan ang narsisista ng pinagkukunan niya ng atensyon at kontrol. Kaya naman, madalas niyang sinisira o sinasabotahe ang mga tagumpay ng kanyang mga mahal sa buhay. Maaari niyang baliwalain ang kanilang mga nakamit. Halimbawa, ano ba naman yang promotion na yan? Barya lang naman ang bayad diyan. Maaari rin niyang punahin ang kanilang mga sinisimulan. Wala ka ring mapapala diyan, hindi ka magtatagumpay. O kaya naman, magdulot siya ng pagkonsensya. Inuubos mo lahat ng oras mo sa trabaho mo, samantalang mag-isa lang ako dito. Ginagawa niya ang lahat para manatili ang tao sa tabi niya at panatilihin ang pagkaumaasa nito. Ang pagkakaroon ng partner na matagumpay at independyente ay isang bangungot para sa narsisista dahil anumang oras ay makikita ng partner na ito ang kawalan niya ng halaga at maaari siyang iwanan.
Parang kakatwa pakinggan, pero ang taimtim na pagpapakita ng empathy at pagdamay mula sa ibang tao ay nagdudulot ng pagkabalisa at minsan iritasyon sa isang narcissist. Bakit kaya? Una, hindi niya maintindihan ang mga emosyong ito. Ang empathy ay ang kakayahang maramdaman ang nararamdaman ng iba. Halos wala nito ang isang narcissist. Para sa kanya, para itong banyagang lengguwahe na hindi niya alam. Nakikita niya ang pagpapakita ng emosyon, pero hindi niya nauunawaan ang pinakaesensya nito at ito ang nagpapakaba sa kanya. Pangalawa, ang tunay na kabaitan at pagdamay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kakulangan na hindi siya makaramdam ng ganitong klasing damdamin. Ibinubulgar nito ang kanyang panloob na kawalan. Pangatlo, itinuturing niyang kahinaan ang empathy sa kanyang malupit na mundo kung saan lahat ay naguunahan sa pangingibabaw. Ang pagdamay ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Maaari pa siyang maghamak sa mga taong nagpapakita ng empathy. Iniisip na sila ay mga inosenteng hangal na madaling samantalahin. Kaya naman, bilang tugon sa iyong pagdamay, maaari siyang maging malamig, maging sarkastiko, o maging agresibo pa. Ginagawa niya ito upang protektahan ang sarili mula sa mundong banyaga at hindi niya maintindihan ang mundo ng mga tunay at taus-pusong damdamin ng tao. Ano ang mangyayari kapag ang biktima ng narcissistic abuse ay sa wakas nakahanap ng lakas na umalis at magsimula ng bago at maligayang buhay? Dadaan sila sa mga yugto ng matinding galit, sakit at hinanakit. Pero ang dulong punto ng paggaling ay ang pagiging balewala. At itong pagwawalang bahala na ito, kasama na ang pagpapatawad, hindi para sa narcissist, kundi para sa iyong sarili. Ito ang nagdudulot ng matinding sakit sa narcissist. Hanggat galit ka, hanggat nagdurusa ka, may koneksyon pa rin kayo. Nasa isip mo pa rin siya. Nakakakuha pa rin siya ng supply mula sa iyo kahit negatibo pa iyan. Pero kapag naging ganap ka ng walang pakialam, kapag wala ng epekto ang pagsubok niyang galitin ka, kapag masaya ka na sa buhay mo at hindi mo na siya naiisip, iyan ang tunay na pagkatalo para sa kanya. Nangangahulugan ito na tuluyan na siyang nawalan ng kapangyarihan sa iyo. Hindi na niya kayang kumain sa iyong mga emosyon. Ang iyong kaligayahan at ang iyong pagwawalang bahala ay ang pinakamalinaw na patunay ng kanyang kawalang halaga sa iyong buhay. At ang pagsasakatuparan nito ay hindi niya makakayanan. Siya ay burado na sa iyong realidad at tulad ng alam natin, iyon ang pinakamalaki niyang takot. Ang isang narcissist ay may matibay na paniniwala na siya ay espesyal at dahil dito, para sa kanya, ang mga patakaran ay hindi na kailangan pang sundin. Ang mga batas, sosyal na pamantayan o anumang napagkasunduan, lahat yan ay para lang sa mga ordinaryong tao. Pakiramdam niya, mas mataas siya kaysa rito. Siya ay laging huli, hindi tumutupad sa mga pangako, lumalabag sa batas, at taos-puso siyang naniniwala na wala siyang pananagutan dito. Kaya kapag humaharap na siya sa hindi maiiwasang resulta ng kanyang mga aksyon, laging shock at labis na kawalang katarungan ang pakiramdam niya. Kapag siya ay nasisante sa trabaho dahil sa laging late, kapag iniwan siya ng partner dahil sa pagtataksil, o kapag siya ay namultahan dahil sa maling pagparada, hindi niya kailanman nakikita na may kinalaman siya rito. Ang nakikita niya ay masamang intensyon, kawalang katarungan ng mundo, o kaya naman, inggit ng mga kaaway. Magsisisigaw siya na siya ay biktima, na siya ay pinagkaitan, na lahat ay nagkakaisa laban sa kanya. Hindi niya kayang ikonekta ang kanyang ginawa sa naging epekto nito dahil ang pangangailangang managot sa sarili niyang kilos ay sumisira sa kanyang ilusyon ng pagiging makapangyarihan at walang parusa. At ang masakit na pagbabalik na ito ang bumabato sa kanya
pabalik mula sa langit patungo sa lupa. Sa likod ng maskara ng kanyang pagiging hindi matitinag, ang isang narsisista, tulad ng sinuman, ay nagkakasakit, napapagod at nangangailangan din ng tulong. Ngunit ang mga sandaling ito ng sarili niyang kahinaan at pagiging vulnerable ay labis niyang kinasusuklaman at napakahirap niyang tanggapin. Ang pagkakasakit, panghihina o pangangailangang humingi ng tulong para sa kanya, ito ay mga senyales ng pagiging walang kwenta. Sinasira nito ang matibay na imahe niya bilang isang malakas at independenteng superhuman. Kaya naman, ang isang narsisistang may sakit ay kadalasang nagiging napakahirap pakisamahan. Maaari siyang maging denial sa kanyang sakit, patuloy na kumikilos ng normal, na lalo pang nagpapalala sa kanyang kalagayan. O kaya naman, mapupunta siya sa kabilang sukdulan, magiging isang demanding na tirano na humihingi ng atensyon bawat segundo. Gagamitin niya ang kanyang sakit bilang isang sandata ng manipulasyon upang makaramdam ng matinding guilt ang mga tao sa paligid niya. Ayaw na ayaw niyang umasa sa iba. Kinamumuhian niyang makaramdam ng kawalang magawa. Ito ay nagpapaalala sa kanya tungkol sa vulnerable inner child na matindi niyang itinago at inilihim. Kaya't gagawin niya ang lahat upang mabilis na maibalik ang pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol. Kahit pa kailangan niyang maging tyrant at pahirapan ang lahat ng tao sa kanyang paligid. At narito na tayo sa panghuli, ang ika-20 punto, ang pinakamatindi at pinaka-eksistensyal na takot ng isang narcissist. Ang tunay na pag-iisa o authentic loneliness. Hindi ito simpleng pagiging mag-isa lang sa isang silid. Ang tinutukoy natin dito ay ang malalim at tumatagos na pakiramdam ng pagiging hiwalay sa buong sangkatauhan. Ang isang narcissist ay hindi talaga kayang magtatag ng malalim na emosyonal na koneksyon. Hindi siya marunong magmahal, makipagkaibigan, o makiramay ng totoo. Lahat ng relasyon niya ay mababaw lamang at nakabase sa kung paano niya ito magagamit. Ginagamit niya ang mga tao, pero hinding-hindi kailanman nagkakaisa ang kanyang kaluluwa at damdamin sa mga ito. At sa mga pambihirang sandali ng katahimikan, kapag walang taong nakatingin sa kanya o walang pagkakaabalahan, maaari niyang makaharap ang nakakapangilabot na kawalan sa loob niya. Napagtanto niya na siya lang mag-isa sa buong universo, na walang sinuman ang tunay na nakakakilala at nagmamahal sa kanya. Ang pakiramdam na ito ng lubusang pagiging isolated ay napakakakilakilabot, kaya't agad niya itong sinisikap na takpan. Sa pamamagitan ng alak, trabaho, paghahanap ng mga bagong biktima o kung ano paman, siya ay palaging tumatakbo palayo sa panloob na kawalan na ito. Ito ang dahilan kung bakit siya kumakapit ng husto sa mga tao. Takot siyang mapag-isa at mapagtanto na sa likod ng kanyang mapagmalaking panlabas na anyo, wala namang katiting na nilalang doon. Ayan na, naisa-isa na natin ang 20 kahinaan o ang 20 butas sa baluti ng isang narcissist. At ano nga ba ang nakita natin? Sa likod ng maskara ng pagiging napakagaling at makapangyarihan, hindi nakatago ang isang nakakatakot na halimaw. Sa halip, ang matatagpuan natin ay isang takot, palaging nagugutom, at labis na walang tiwala sa sariling bata na nakakulong sa katawan ng isang matanda. Isang bata na desperado at patuloy na nangangailangan ng kumpirmasyon mula sa labas para lang mapatunayan ang kanyang pag-iral dahil sa loob niya mayroon siyang malaking nakangangang kawalan. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay hindi nangangahulugang dapat natin silang kaawaan o bigyang katwiran ang kanilang mapanirang pag-uugali. Hinding-hindi. Ang kanilang sakit ay responsibilidad nila. Ngunit ang kaalamang ito ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan.
Binabago kayo nito mula sa isang litong biktima tungo sa isang may alam na tagamasid. Hindi na ang kanilang kadakilaan ang inyong nakikita, kundi ang kanilang tunay na kahinaan. Mauunawaan ninyo na ang galit at paninira nila ay hindi ninyo kasalanan, kundi resulta ng kanilang sariling paghihirap o agonya. At dahil sa kaalamang ito, hindi kayo madaling ma-involve ng emosyonal. Mas mapapanatili ninyo ang inyong mga limitasyon o boundaries. At sa huli, makakamit ninyo ang kalayaan. Maraming salamat sa inyo dahil sinubaybayan ninyo ang seryosong ngunit napakahalagang video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong sa inyo ang topic na ito, paki-like at mag-subscribe na rin kayo sa channel para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating pagtalakay. At syempre, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga kahinaang ito ng narcissist ang personal ninyong naranasan? Ano ang reaksyon nilang pinakanakagulat sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment section. Pag-usapan natin ito ng sama-sama at magbigayan tayo ng suporta sa isa't isa.